Nanindigan na ang isang opisyal sa Palawan na hindi espiya ang tatlong inarestong Pinoy sa China. Ayon kay Palawan Board Member Ryan Maminta, bahagi ang tatlo ng scholarship program sa ilalim ng Sisterhood Relationship ng Palawan at Hainan, China. Nakapagtapos na ng kanilang kurso ang tatlo sa Hainan Normal University at nakapagtrabaho na rin. Kaugnay nito, makakausap natin si Palawan Board Member Ryan Maminta. Magandang tanghali po sa inyo, Board Member. Magandang tanghali po, Ma'am Cheryl. Magandang tanghali po sa inyo at sa lahat po na tagapanood po ninyo. Alright, ito pong scholarship programs, gaano na po katagal ito at gaano na pong karaming mga estudyante ang napadala po natin sa Hainan, China? Matagal-tagal na rin po itong scholarship program na ito. 2017 yung agreement, 2018 po yung kauna-unahang batch ng mga scholars ng Provincial Government of Palawan at saka ng Hainan Normal University at ng Hainan Province na naipadala po doon sa Hainan at sa Hainan University. May gitna rin mga 30 po yung o 5 po yung mga mag-aaral na napagtapos, napadala doon at napagtapos po ng programang ito. So ilang years na po itong relasyon natin na ganito nga, na nagpapadala po tayo ng mga scholars? Kung bibilangin po natin ay nasa halos magwawalong 7 taon na po ito hanggang ngayon. Yung scholarship program na ito ng Provincial Government of Palawan at ng Hainan University po, Ma'am Cheryl. Opo. Board member, so ngayon lang po nagkaroon ng ganitong problema or insidente? Opo, ngayon lang po nagkaroon ng ganitong insidente. Ngayon din lang nagkaroon ng ganitong pangyayari na kung saan pagkalipas ng mahigit 5 taon ay nagkaroon ng pangyayaring ganito na kung saan yung mga graduates na po, yung mga tapos na ng pag-aaral, mga dating scholars ng programa ang nabigla tayo na naaresto doon po mismo sa Hainan, China nitong mga nakaraang mga buwan. Bakit po nandoon? Kung graduate na po, bakit po nandoon yung tatlo? Yung unang naaresto po, si Mr. Dave Servanyes, ay nagtatrabaho na po doon. Parang pangalawang balik niya na o pangatlong balik na nagtatrabaho. Mayroon siyang nakuhang trabaho doon, oportunidad at pagkakataon na makapagtrabaho sa Hainan pagkatapos niya mag-aral. Itong dalawa po na recently arrested, itong mga nakaraang mga buwan, ay magtatrabaho rin at papunta rin po doon sana. At talagang mayroon ding mga oportunidad silang makukuhang trabaho base na rin doon sa mga natapos nilang mga kurso nitong mga nakaraang mga taon sa Hainan University. Ano po bang kurso ang natapos ng tatlo nating kababayan? Hindi po ako tiyak doon sa kursong natapos pero degree courses din po yun na kung saan ay all expenses paid base doon sa kasunduan ng provincial government at ng Hainan University through the sisterhood agreement po sa Hainan Province of China noong nakaraang 2017-2018. Noong Biyernes lamang po, board member, kinumpirma ng Opo. Department of Foreign Affairs na formal nang ipinaalam sa kanila yung pagkakaaresto po ng tatlo nating kababayan. Pero ang sabi po ninyo ay October pa pala, di ba? Na aresto po Opo. ang isa sa kanila. So, anong detalye po mayroon tayo nung October? Nagkaroon po ba na sila naman, lalo na itong si Dave, na since October pa nga, ay nagkaroon ng pagkakataon man lang na makausap ang pamilya, na inform or any form of communication? Naaresto po si Dave noong October pagkatapos na ipaalam ng pamilya sa provincial government at sa embahada na mayroong impormasyon na naaresto nga si Mr. Dave Servanyes, pero nawalan po kasi sila ng komunikasyon nung panahon na yon, kaya nagkaroon sila ng agam-agam anong nangyayari. So ang ginawa nila, nakipag-ugnayan sila na isumbong, tapos nakumpirma na mayroon ngang arestong gano'n na nangyari dahil sa kaso po ng spying or espionage. Pagkalipas ng mga ilang buwan ay lahat po ng linya ng komunikasyon ay naputol na.
sa pamilya, social media platforms, other means of communication ay hindi na po na nagkaroon yung pamilya doon sa kanilang kamag-anak at kaanak na si Dave Servanyes. Tapos nakausap ko po sila noong mga bandang Pebrero at nitong Marso na may ganun nga ang pangyayari. At ikinento nila yung mga pangyayaring yan, pero wala po silang komunikasyon kaya naghanap talaga sila ng paraan para makausap o magkaroon ng pagkakataon na makita man lang kung ano yung kalagayan po ng kanilang anak doon at ng kanilang kapamilya. Kaya po nung unang araw namin ng sesyon nung Marso, ay umimik po ako sa Sangguniang Panlalawigan. Tumayo po ako, nag-privilege speech at tinanong ko ano na ba yung nangyayari dito sa mga dati nating scholars. Bakit wala tayong balita? Bakit hindi naisa sa publiko at hindi nagkakaroon ng paraan para matulungan at kung ano man yung ginagawang hakbang, hindi alam ng mga pamilya at walang direktang impormasyon at wala rin naman tayong direktang contact doon sa kanila. So yun po, pagkatapos ng mga ilang araw, kinumpirma nga ng isang statement ng provincial government na nakikipag-ugnayan sila sa embahada tungkol dito sa kaso na ito. And after 1 or 2 weeks, mayroon pong news na inilabas ang Chinese News Daily at mga video na inalabas sila na talagang arestado si Dave Servanyes kasama pa yung dalawang Palawenyo na si Miss Plisardo at si Mr. Albert Intencia na ipinakita nila at ibinalita nila na kinumpirma nila na sila po ay arestado na sa bansang China. So nakakalungkot po pero ang unang naramdaman ng pamilya base sa pakikipag-usap po sa kanila ay somewhat relieved sila na nakita nila physically at napatunayan nila na buhay pa talaga yung kanilang mga kapamilya na tatlong ito ng mga kabataang Palawenyo. Pero ang sinasabi po ay dun sa pagka-aresto, may recorded confession din daw ho. Opo. Sinabi po doon sa report, may recorded confession din. At nagulat din po kami doon at hindi rin namin talaga makuha pa yung kung ano talaga yung naging sistema at ano yung mga pangyayari. Pero base po sa pagkakakilala, halimbawa ako, sa personal ko pong pagkakakilala kay Dave Servanyes at sa kanyang pamilya, ang tanging masasabi ko lang ay mahusay at mabait naman itong batang ito at wala itong training, walang expertise, walang skill at talagang aral lang po yan doon at hanap lang talaga ng oportunidad para makapagtrabaho at makatulong sa pamilya. So kung ano man yung confession, kung ano man yung mga nabanggit nila, siguro tatayuan ko yung sinasabi, Ma'am Cheryl, na na-pressure din sila at in extreme duress din siguro sila habang nasa loob ng piitan at walang nakakausap na hanggang sa pagkakataon na mayroong mga ganyang confession o pag-amin di umano. Must be frustrating ano po doon sa pamilya, Opo. lalo na kay Dave na since October pa. At kailan po yung huling kanilang komunikasyon kay Dave? Bago pa po mag-October, bago pa siya maaresto. Oho. Ang huling komunikasyon nila kay Dave. Kung hindi ako magkakamali, mga June pa yan or April na huling nakausap nila si Dave Servanyes ng kanyang mga kapamilya. Hanggang ngayon po, hindi pa rin nila yan personal na nakakausap. Maliban doon sa mga video na ipinakita at inilathala ng Chinese media para sabihin at ikumpirma na talagang may naarestong tatlong kabataang Pilipino dyan sa Hainan ng mga dating scholars po ng provincial government of Palawan. Ilang taon na po si Dave? Ilang taon na po itong mga kababayan natin? Nasa kalagitnaang 20s po siguro hanggang late 20s yung mga kabataang ito. Kasi nag-aral sila dyan 2018 pa eh. 2025 na po ngayon. So halos pabalik-balik na sila dyan. 7, 6, 7 hanggang 8 taon po siguro kung aabutin yung kanilang pagbabalik-balik dyan sa China bilang mag-aral, magtrabaho at higit sa lahat ay makatulong sa kanilang mga pamilya. Ngayon lamang po lumalabas itong balitang ito. Pero Opo. ano po ba ang
Sabi ko nga po kanina, it must be frustrating to the family na hindi nila alam saan ba sila hingi ng tulong. Ano na po ang naitulong ng provincial government, lalo na po din yung na nagsimula po yung scholarship na yan, syempre tatakbo na lamang po sila sa provincial government. And also, ang provincial government, ano po ang effort na makahingi ng tulong sa national government para malaman talaga yung estado po ng tatlo nating kababayan? May mga aksyon na rin pong ginawa. Pakikipag-ugnayan lamang po yung pangunahing magagawa ng provincial government dahil nga nahuli na sila pagkatapos ay aasa kami at nananawagan po kami sa national government through the President, kay President Bongbong Marcos na gawin lahat ng paraan para maprotektahan itong mga kababayan natin. At higit sa lahat ay kung sakasakali na matutuloy po yung paglilitis, ay mabigyan sila ng mahusay na representasyon at maitiyak yung kanilang karapatan bilang mga akusado dyan sa bansang China. Pero natutuwa po kami na nagsalita na rin yung National Security Council kahapon, unang mga nakaraang mga araw sa pamamagitan ni Yusek Jonathan Malaya, na gagawin nila lahat ng paraan para matiyak yung proteksyon at yung mga karapatan ng mga kabataang Palawenyo, kabataang Pilipino na po ito sa Hainan, China. Ang gusto lang natin mapabilis at mapadali ay yung talagang kung sakasakali man at pwedeng mangyari, ay may pabalik po sila dito sa ating bansa, partikular dito po sa aming lugar sa Palawan. Ito pong naging kasong ito ay ano po ang nangyari na sa scholarship program? Ongoing pa rin po ba ito at gaano pa karaming kababayan natin ang nasa ilalim ng programang ito? Sa huli ko pong pagkakaalam, nitong mga nakaraang araw ay ongoing pa rin yung program. At mayroon pa tayong mahigit 10 hanggang 12 mga mag-aaral doon na kasalukuyang nag-aaral base na rin po sa naging pagpili ng provincial government at ng Hainan University, pati ng Hainan Province, para maipadala doon. So ngayon, pinag-uusapan, ayon sa mga huling impormasyon na pinadala ng Provincial Information Office ng aming lalawigan, ay mayroon ng mga feelers, may mga pakikipag-ugnayan na yung pamilya at yung mga magulang ng mga kabataang kasalukuyang naroroon at binabanggit na baka pwedeng i-consider na yung pansamantalang pagpapatigil at yung pagpapauwi sa mga kabataan. Pero wala pa po yun, hindi pa umaabot sa ganung punto. Kaya naman isa rin yun sa mga panawagan natin na bilisan na yung aksyon at tignan na yung kapakanan sa seguridad at kapakanan po sa pangkalahatang kabutihan ng mga kabataang Pilipino na hanggang ngayon ay nag-aaral pa doon sa Hainan Normal University. Have you checked on them? May nagpaabot na ho ba nga na mismong yung mga estudyante doon? Sabi nyo mga nasa 10 hanggang 12 pa na may gusto nang umuwi at hindi natapusin yung kanilang scholarship. Ang huling pagkakaalam ko po ay mayroon na. At inaaksyon na rin at ginagawa na ng konkretong hakbang ng mga kinatawan ng Provincial Government of Palawan o yung mga nakatutok doon sa scholarship program na ito at sa ugnayan na ito ng Provincial Government of Palawan at ng Hainan Province, Hainan University. At klaruhin lamang po natin na yung tatlo ay dating scholars na nakagraduate na. They're there now to work. Yung si Dave nagtatrabaho na at yung dalawa pa ay kadadating lamang po at magsisimula na dapat ng trabaho. Opo. So, Tama po yun, Ma'am Cheryl. At hindi pa po sila, kailan dumating yung dalawa at kailan sila na-aresto? Yung dalawa po ay, ang huling impormasyon ko ay dumating nung mga unang buwan ng Enero at Pebrero. Doon din lamang po sila na-aresto. At pinakahuling na-aresto ay kung hindi ako magkakamali, ay si Ginoong Albert Intencia, na nanggaling po sa Quezon, Palawan, na ang sinasabi sa impormasyon ay ni-recruit di umano ng Chinese, ng spy network natin doon, kasama yung iba pang pagsasabi ng impormasyon na pumunta doon para mag-spy din. So hindi natin makumpirma hanggat walang mga opisyal na pahayag mula sa ating mga otoridad. Pero ang katotohanan po ay arestado talaga sila doon, Ms. Cheryl. Marami pong salamat, Palawan Board Member Ryan Maminta.